Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito ay nagpapahalo po tayo ng mga fertilizer na ating gagamitin sa ating kamatis na nag-umpisa ng may mga bunga mga ka-farmers. So kasi ang ating kamatis sa ngayon ay 50 days na po. So bago ko po i-share sa inyo mga ka-farmers ang mga fertilizer na ating ginagamit sa ating may kamatis na may bunga na, ampalaya at saka talong. Unang-una, mega love shout out po sa ating mga audience, no? At saka sa ating mga OFW na mga subscriber, mga yung subscriber natin. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber natin at saka sharer at commentator. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ang mga fertilizer natin ginagamit. So gagamitin po natin to sa ating ampalaya na 4 na beses nang napipitasan. At saka mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa ating kamatis na hindi pa napipitasan at saka sa talong na 5 beses na napipitasan. So ito po ang mga fertilizer na maganda nating gamitin para sa patuloy pagbulak, pagbunga mga ka-farmers. So ngayon, meron lang tayong hinahalo dining winner. Tapos yung winner natin may halo ng Nitribor. So dahil kulang ang ating fertilizer mga ka-farmers, nag-add po tayo ng isang Unique 16. So wala namang problema mga ka-farmers kasi ang Unique 16 at saka yung Triple 14 wala din silang nagkaiba. So ang ating Unique 16 mga ka-farmers, 16 ang nitrogen, 16 ang phosphorus at saka potassium. Tapos may iba pa po itong available na mga nutrients tulad ng meron siya din nitrogen, phosphorus. Yun po ang ating complete mga ka-farmers, no, na fertilizer, yung Unique 16 nating ginagamit. So yun po ang kanyang analysis. 16 sa nitrogen, ammonium nitrogen 9.6, nitrate nitrogen 6.5, sa phosphate phosphorus niya mga ka-farmers 16 din, sa citrate soluble 16%, sa water soluble 11.2, sa potassium niya meron siyang 16. At ito naman po ang ating winner. Ang composition po niya mga ka-farmers ay meron siyang 15, 9, 20. So 15 ang nitrogen, 9 ang phosphorus, 20 ang potassium. So maganda siya, gamitin natin sa may bunga na. Tapos mayroon siyang 1.8 na magnesium, 3.1 sa sulfur, then 0.15 sa boron, then sa manganese niya mga ka-farmers 0.2, at saka sa zinc naman 0.2 din. Okay, ito naman po ang ating Triple 14. Okay, ang Triple 14 natin, nitrogen 14, phosphorus 14, potassium 14, tapos available ang sulfur at saka chlorine mga ka-farmers sa mga microelements. At yung pang-apat nating ninalahok, yung Mega Multiplant Vitamin, yung Mega Grande na 45 NPK. Okay, so yun po mga ka-farmers, no, ang ating nilalahok. Tapos sa isang drum, maglagay lang po tayo ng 8 kilos. So tag 8 kilos po, no, mga ka-farmers, ang ating ano po ang ilalagay natin. So yan, no. So tinitimbang po nila. So para po natin para po ito sa ating kamatis at talong at ampalaya na may mga bunga na. So yun po ang ating gagamitin. So ang ating papadiligan ngayon mga ka-farmers, yung tinatanggalan natin ng mga dahon. So tara, samahan niyo ako at papasilip ko sa inyo. So ito mga ka-farmers, no, ang ating padiligan ngayon ng fertilizer. So kita-kita na natin ang mga bunga, unti-unti nang lumaki. Yan. So kahit sobrang init mga ka-farmers, no, may mga portion na sobrang dami ng bunga. Nakakatuwa ng tingnan kasi yun na po ang makikita natin sa mga puno po ng ating kamatis. So nag-umpisa nang namumunga ng marami. Ayan. So yung medyo mga ka-farmers, makapal ang dahon, tapos mataas ang puno, napakadami ng bunga. Ayan. So tinatanggalan na po natin to.
Kaya nga kitang-kita na natin ang ilalim na napakadami ng mga bunga. Hindi lang sa ilalim, hanggang sa itaas mga ka-farmers. Yun na po ang mga bunga ng ating mga kamatis. Yan ang sa ilalim, ang pataas mga ka-farmers. Yan. So 50 days ngayon sila ang ating kamatis. So yun po ang ating papadiligan ng ating nilalahok na mga fertilizer. So 8 kilos mga ka-farmers sa 50 days. 8 kilos na ang ating ginagamit. So ang ipadilig natin sa bawat puno ay tag isang sardinas lang. Tapos yung isang drum na 200 liters of water, lagyan lang natin ng 8 kilos din, tag 1 sardine bawat puno. Din pagkatapos mga ka-farmers, banlawan natin ng tubig kasi napakainit. Medyo buti na lang ngayon makulimlim ang panahon. So ayan, pinapatanggalan natin ng mga matatandang dahon para pag spray natin ng mga fungicide ng mga ka-farmers ay hindi na tayo mahihirapan. So kitang kita na natin, napakaganda, tapos napakalaki pa ang mga bunga. Yan, tingnan nyo, ang ganda ng tingnan ng mga ka-farmers. Kasi palaki na ang mga bunga. Yan. So sama niya ako parang silipin natin sa bandang dulo, kasi yun po ang ating papariligan ngayon ng fertilizer, ang ating ampalaya, talong at saka kamatis. So ang mga bunga mga ka-farmers hanggang sa dulo na. So alam yung mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo din pagkatapos natin ito matanggalan ng mga matatandang dahon, mag-spray tayo din ng fungicide na Daitin Anthracol tapos Green Acres. Yun po ang ating foliar, tingnan nyo mga ka-farmers. Ang ganda, ang laki pa. Yan. So nakakatuwang tingnan, kasi din sa bandang dulo natatanggalan na. Marami na mga linya na ating makikita na natanggalan po ng mga matatandang dahon. So kitang kita na natin yung mga bunga na nagsiksikan sa ilalim. Ayan ang mga ka-farmers. Grabe, nakakatuwang tingnan. Ayan, yan ang sinabi ko mga ka-farmers sa inyo. Tingnan niyo ang bunga. Wow, hanggang sa dulo mga ka-farmers ang bunga, napakadami. Buti nga hindi masyadong mainit, kasi pag mainit mga ka-farmers hindi natin makikita ang bunga. So ito, grabe mga ka-farmers. So hindi to edited mga ka-farmers. Sabi ng iba, yung mga basher natin, AI. Kasi hindi nila magawa mga ka-farmers ang pagpabunga na ganito kadami gamit ang kanilang mga natutunong mga ideya. Ayan, hanggang dulo yan mga ka-farmers. Yan ang ating makikita, kabila. So hindi lang natin mapapansin dahil sa medyo so parami pa ang bunga to mga ka-farmers, kasi ang ating kamatis ay nasa 50 days pa lang siya ngayon. So marami pang mga malit na bunga, marami pang mga bulaklak, tapos napakaganda pa mga ka-farmers ang talbos. So kita natin ang kondisyon, yung mga bunga. So yun ang maganda mga ka-farmers pag makakatanggal tayo ng mga matatandang dahon, kasi hindi na masyadong masikip, maano na natin ang mga bunga, makikita na. Tapos sa insekto mga ka-farmers, parang hindi na sila makakaano dyan sa ilalim, kasi ang dahon sobrang dami. So yung dahon nito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Alisin natin to. So kita nyo ang mga bunga ng ating kamatis. Napakadami sa ilalim.
Pero hindi lang natin to mapapansin dahil sa sobrang kapal yung hindi pa nabawasan natin ng mga dahon. Yan ang mga bunga oh. Tingnan nyo dito mga ka-farmers oh. So ganyan kaganda. Kabila tayo, ganun din mga ka-farmers. Hanggang itaas oh. Yan ang mga bunga sa kamatis. So nakakatuwang tingnan. So ngayon mga ka-farmers, may naikalat na pong na mga drum. So ito, ang 8 kilos ang ilagay na fertilizer. Tapos ang inilig sa bawat puno mga ka-farmers ng ating kamatis ay tag-isang sardinas lang. Grabe mga ka-farmers oh. Yan, napakaganda, napakakintab pa. So yun po ang ating makikita. So yun po ang ating kamatis na lapitan natin sa kamera. Padidiligan ngayon. So yan, hinahanda na nila. So ang gamit natin mga ka-farmers sa ano po ay solar. Solar para sa tubig natin, solar farm. So ulitin ko sa inyo, ang fertilizer natin ginagamit dahil naubusan tayo ng Nutribor, kalahati na lang ng sako. So nag-add lang tayo ng Unique 16. So meron na tayong Unique 16, meron na tayong Winner, meron na tayong Triple 14 at saka yung Mega Multiplant Vitamin. So sa bawat dilig natin ng fertilizer mga ka-farmers, hindi mawala si Mega. Kasi si Mega mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, siya po ang pang-alis asim sa lupa o pang-neutralize sa acid ng mga fertilizer. So ang benepisyo po, pag halimbawa merong Mega, diretso po mapakinabangan ang mga available na nutrients na meron po sa mga nilalahok nating mga fertilizer. So yun po mga ka-farmers, sa bawat natin pag apply ng fertilizer, sinasama din natin sila. So kahit sa ganitong panahon napakainit mga ka-farmers, kitang kita natin no, walang ulan, kita natin mga ka-farmers sobrang tuyo. Pero ang ating kamatis ay nangingimbabaw din ang kagandahan. So nakakatuwang tingnan kasi napakadaming bunga sa ilalim. Kaya nga parang kita natin ang mga puno mga ka-farmers parang bagsak dahil po sa bigat ng mga bunga na dala nila. Ayan oh. Tingnan niyo mga ka-farmers oh. Wow. Grabe, malaki pa. Kulang to sa pagbawas ng dahon, marami pang tatanggalin. Sobrang sikip pa mga ka-farmers. So pag hindi matanggalan mga ka-farmers ng mga matatandang dahon, ganyan kakapal ang dahon oh. So kita natin oh, ang magandang usbong. Yang ito na naman ang ating protektahan para yung mga dalang bulak din ng mga ka-farmers ay matutuloy, kung tawagin natin ay mga maliit na bunga sa ating mga kamatis. So ang ating papariligan ng fertilizer, share ko lang sa inyo sa araw ito o sa hapong na to, ay yung ating kamatis at saka yung ating talong. So ito ang ating talong din mga ka-farmers. So maganda, may daan sa gitna no, magkabilaan. So hindi tayo mahihirapan. So ito ang mga hose na naikalat. So yun po ang gagamitin mga ka-farmers. So ngayon nandito na tayo sa taniman natin ng talong na nagka-aspal mga ka-farmers, kaya nga maraming dahong natanggal. So nagpapa-spray lang po tayo din no ng sa ngayon mga ka-farmers, fungicide na ang ating ginagamit, yung fungicide na Dithane Anthracol. Kasi yung pumutok si Vulcan, nagka-aspal, maraming sunog sa dahon. Buti na ngayon mga linis na. Sana nga mga ka-farmers magtuloy-tuloy na po ang dito para makaka-harvest na po tayo ng uli ng maraming bunga.
So yung alboroto siya mga ka-farmers, bumaba ang ating harvest no kunti. Kasi kita natin ang mga dahon o laglag at tuyo na. So ngayon maganda na uli ang talbos. So nagpapa-spray tayo din ng 19 at saka Antracol. Kaya nga kung tingnan natin mga ka-farmers, ang dahon ay puting-puti. Kasi pinapa-sprayhan po natin ng 19 at saka Antracol. So ayan na po siya ngayon. Napakagandang tingnan, napakadami pang bulaklak. So yan po mga ka-farmers. So nakakapitas na lang kami ng kunti, no? Sa ganito kalawak mga ka-farmers, nasa 40 na seedling tray. Nakapitas lang kami kahapon ng piting bundle. So yun lang ang aming napipitas. So kunti na lang. Pero asahan natin to sa susunod na araw. Dadami to ulit mga ka-farmers kasi kita natin yung mga bulaklak So yun, ito ang resulta. Yung nagka-aspal. Kasi napagka-acid mga ka-farmers. No, sunog ang mga dahon. Then nag-spray tayo din ng Biostin, nag-spray tayo ng Ortipatap, kaya nga nalaglag, natatanggal ang mga dahon. So yun po ang tekniko mga ka-farmers, no, para matanggal ang mga dahong may mga sira. Okay, so sana po sa ating mga ginagawang video, ito mga ka-farmers, sunog pa din yan kasi yung nausok siya, napaka-acid. So lahat ng mga sunog ng mga dahon mga ka-farmers ay matatanggal din siya pag mag-spray tayo ng Ortibatap at saka Biostin. So ang resulta sa sunog ng mga ka-farmers, para siyang kung tingnan natin, hindi naman natin pwede tawagin ang anthracnose. Kasi ang anthracnose mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, bago naka-anthracnose ang mga pananim nyo, ay inaatake po siya ng pesting insekto, tulad ng mga yung tinatawag nating mga suwing ang sucking insect, tulad ng mga whitefly, mga thrips, no. So yan, sinisip-sip ang mga katas ng dahon. So pag hindi natin ma-sprayhan mga ka-farmers ng insecticide para sa mga suwing ang sucking insect, tapos fungicide, ayan, sa loob lang ng 3 araw, pag may ulan, init, magka-anthracnose. So yun po mga ka-farmers, no, sasaluin sila ng punggos, yung tinatawag natin anthracnose. Kung ang tanim mo ay protektado lang sa fungicide, hindi basta-basta magka-anthracnose. Pero pag halimbawa ay protektado sa fungicide pero kulang ka sa insecticide, tapos ang katas ng mga dahon, no, sinisip-sip ng mga whitefly o iba pang mga sawing unsucking insect tulad ng mga thrips, mga brood mites mga ka-farmers. So kung hindi natin maprotektahan, yan, magkaka-virus din, magkaka-anthracnose din. Okay, so yun lang po siguro, no, ang ma-share ko po sa inyo. Gawa natin ng kumpleto at detalyadong pagbabahagi ng kaalaman po patungkol sa anthracnose o iba pang mga punggos, kung bakit meron sila at anong dahilan. So ibabahagi ko po sa inyo mga ka-farmers. So abangan nyo lang kasi i-upload ko para po sa inyo. So yun lang siguro ang simpleng paraan para makakatulong ako. So ulitin ko mga ka-farmers, yung fertilizer na ating hinahalo, meron tayong Unique 16 kasi naubusan na tayo ng Nitribor, ang natira kalahati na lang, kaya nag-add tayo ng Unique 16. So complete siya, no, nitrogen, phosphorus at saka potassium. Tapos winner, tapos mega multiplant vitamin at saka triple 14. So yun po ang ating nilalahok. Then sa ganitong edad mga ka-farmers, 8 kilos, tag isang sardinas lang ang ating pinapadilig. Then mag-add lang po tayo ng kalahating kilo every week, kasi every week po tayo dining nagpapadilig ng fertilizer. Tapos sa ganitong edad naman mga ka-farmers, meron lang akong ibabahagi sa inyo. Yun siguro ang ating gawa ng kwentuhan. Pag-usapan natin kung paano na ang ating pamamaraan sa pag-spray
Kasi pag halimbawa hindi pa napipitasan every week. Pero pag mapipitasan ng mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, tapos harvest, spray ulit. So yun ang gawa natin ng panibagong video, panibagong kaalaman. Okay, so abangan nyo lang mga ka-farmers ha, ang mga punggos kung ano ang mga sanhi nila. Okay, so sa yung lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat. Sana po mga ka-farmers ay meron po kayong natutunan sa ating ibinahaging fertilizer sa ating kamatis na nag-umpisang namunga na, at saka sa ating talong na 5 beses na napipitasan, at saka sa ampalaya na 4 na beses na napipitasan. So yung fertilizer na yon mga ka-farmers, pareha po. Kaya nga pwede na ninyong tingnan uli na pwede pala. So kasi ang iba yung share ako ng fertilizer, tapos nasa kamatis ko, nagtanong kung pwede ba sa kamatis o sa talong, or pwede ba sa ampalaya. Yes po mga ka-farmers. So yun lang ang may share ko patungkol dyan. Okay, so sa inyo lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Happy watching at mabuhay po tayong lahat. Bye bye po. Thank you po.